Madaling araw ng Marso 12, 1995, bandang 4:00 ng umaga, isang babae ang nahulog mula sa ika-12 palapag ng isang marangyang kondominium sa Salcedo Village, Makati City. Sa tabi ng kanyang katawan ay nagkalat ang mga basag na bubog. Ang nakakita sa kanya ay isang security guard na papasok pa lang para sa kanyang shift. Ayon sa kanya, wala siyang narinig na sigaw. Tanging isang malakas na kalabog lamang na parang may mabigat na bagay na bumagsak. Ang nasawi ay si Gineng Elena Valderrama, isang mayamang ginang na nagmamay-ari ng 3 condominium unit sa Makati at Bonifacio Global City. 10 taon nang pumanaw ang kanyang asawa at mag-isa niyang itinaguyod ang kanyang 3 anak. Ang mga anak niya ay may kanya-kanya ng pamilya at nakabukod na. Mag-isa na lang siyang nakatira, ngunit hindi siya malungkot. 3 beses sa isang linggo, kung dumating ang kanyang kasambahay, at tuwing Sabado't Linggo ay dumadalaw ang kanyang mga apo. Ngunit may isang bagay na kakaiba. Nang dumating ang mga pulis sa pinangyarihan ng krimen, ang unang napansin nila ay ang nakabukas na bintana. Subalit, ang rehas o balcony railing ay buo at walang sira, masyadong mataas ang rehas para basta na lang mahulog. Halos hanggang baywang ito ng isang karaniwang babae. Pagsapit ng 6:00 ng umaga, matapos matawagan, dumating ang 3 anak. Humahagulgol na tinawag ng panganay na lalaki ang pangalan ng kanyang ina. Ang pangalawang anak na lalaki ay tulala lang na nakatayo, habang ang bunsong anak na babae ay napaupo at walang tigil sa pag-iyak. Gayunpaman, ayon sa imbestigador, may naramdaman siyang kakaiba. Hindi niya masabi kung totoo o pakitang tao lang ang kanilang pagluluksa, ngunit tila may ibang emosyon na nakahalo sa kanilang mga mata. Lumabas ang resulta ng autopsy. Ang sanhi ng pagkamatay ay multiple organ failure dahil sa pagkahulog, ngunit hindi malinaw kung ito ay pagpatay, pagpapakamatay, o aksidente. Walang bakas ng ibang tao na natagpuan sa kanyang katawan. Noong 1995, wala pang mga sopistikadong kagamitan para sa scientific investigation tulad ngayon. Ang lahat ay nakasalalay sa pisikal na pagsusuri at masusing pagtatanong. Tinanong ng mga pulis ang mga anak, mayroon bang depresyon o pagnanais na magpakamatay ang kanilang ina? Umiling ang panganay. Masayahing tao po ang aming ina, sabi niya. Ang tanging kaligayahan niya ay makita ang kanyang mga apo. Malusog po siya. Ganoon din ang sagot ng pangalawang anak. At ganoon din ang sinabi ng bunsong babae. Kung gayon, aksidente kaya ito? Ngunit walang dahilan para umakyat siya sa isang mataas na rehas at mahulog. Naging mahirap ang investigasyon. Walang sinumang nakasaksi. Ang 4:00 ng madaling araw, ang pinakatahimik na oras. Lahat ng residente sa kondominium ay mahimbing na natutulog at sarado na ang mga kalapit na establisimento. Walang sinumang gising sa oras na iyon. Ngunit makalipas ang ilang araw, isang kasambahay na nagngangalang Lorna Santos ang nagpunta sa istasyon ng pulis. Siya ay 40 taong gulang at 3 taon nang nagtatrabaho sa bahay ni Gineng Valderrama. Nanginginig ang kanyang boses habang nagsasalita. May kakaiba po. Ilang araw bago ang insidente. Hindi na po maganda ang pakiramdam sa bahay. Ikinuwento ni Lorna na mga 10 araw bago ang insidente, nagtipon-tipon ang 3 anak sa bahay ng kanilang ina. Nang araw na iyon, nakarinig daw siya ng malakas na sigawan mula sa sala. Hindi niya narinig ang eksaktong usapan, ngunit narinig niya ang mga salitang mana at ari-arian. At mula raw ng araw na iyon, naging malungkot na signang, Valderrama. Muling ipinatawag ng mga pulis ang mga anak para sa investigasyon. Halata ang kanilang pagkataranta. Unang nagsalita ang panganay. Hindi po totoo yan. Nagtatanong lang po kami kung paano niya pinapamahalaan ang kanyang mga ari-arian. Ganoon din ang paulit-ulit na sinabi ng pangalawa at bunsong anak. Wala nang maitatanong pa ang mga pulis. At pagkatapos noon, isang kakatwang bagay ang nangyari. Biglang umalis sa trabaho si Lorna at lumipat ng tirahan.
Tila may tinatakasan siya. Walang sinuman ang nakakaalam kung bakit. Sa huli, ang kaso ay hindi na umusad. Walang malinaw na ebidensya, walang saksi, at walang motibo. Pagkalipas ng 3 buwan, idineklara ng pulisya ang kaso bilang isang aksidente at ang mga ari-arian ni Geneng Valderrama ay pantay na hinati sa kanyang 3 anak. Ang 3 condominium unit sa Makati at BGC kasama ang daan-daang milyong piso sa bangko ay napunta sa kanilang mga kamay. Ngunit hindi doon nagtapos ang katotohanan. Pagkalipas ng 15 taon, isang lumang tala-arawan diary ang natagpuan. Sa loob nito, nakasulat ang buong katotohanan tungkol sa gabing iyon. Isinulat mismo ito ng kasambahay na si Lorna Santos. Nakita niya ang lahat at dahil sa takot, siya ay tumakas. Bago natin simulan ang kuwento ngayong araw, sandali lang, ang pagpindot sa subscribe at like ay malaking tulong sa paghahatid namin ng mga kwento. At pakisulat sa comments kung saang lugar ninyo pinapakinggan ang kuwentong ito. Babatiin ko kayo isa-isa. Noong Marso 12, 1995, 2 oras matapos ang insidente, bandang alas 6 ng umaga, dumating si Detective Renato Cruz ng Makati City Police Criminal Investigation Division sa lugar ng krimen. Isa siyang veteranong pulis na may 20 taong karanasan. Marami na siyang nahawakang kaso, ngunit may kakaiba sa kasong ito. Ang bintana sa ika-2 palapag ay bukas na bukas. Ipinatong ni Detective Cruz ang kanyang kamay sa bintana at sumilip pababa. Napakunot ang kanyang noo. Ang taas ng rehas ay higit 1 metro. Masyadong mataas para aksidenteng mahulog ang isang babae. Bukod pa rito, walang anumang bagay sa harap ng bintana, walang silya o anumang patungan na maaaring akyatan. Sinuri ni Detective Cruz ang sahig, naghahanap ng mga bakas ng paa. Ngunit malinis ang sahig, walang kahit isang alikabok sa carpet. Tila may naglinis. Isinulat niya sa kanyang kwaderno. Posibleng may naglinis ng crime scene. Lumabas siya sa sala, maayos ang mga sofa. At sa ibabaw ng mesa ay may 2 tasa ng kape. Kalahati pa ang laman ng malamig na kape sa mga tasa. Pinagmasdan niyang mabuti ang mga tasa, may isang bakas ng lipstick sa isa rito, na tila kay Geneng Valderrama. Ngunit malinis ang isa pang tasa. Ibig sabihin, may bisita siya at uminom ng kape. Nagpunta siya sa kusina. Malinis at maayos ang lababo. Nahugasan na ang mga pinggan at tuyong-tuyo na ang basahan. Binuksan niya ang ref. Maayos na nakasalansan ang mga Tupperware na may lamang pagkain. Malinaw na si Geneng Valderrama ay isang organisado at malinis na tao. Sinuri niya ang kwarto. Maayos ang kama at nakatupi ang kumot. Tila hindi natulog si Geneng Valderrama ng gabing iyon. Binuksan niya ang aparador at maayos na nakasabit ang mga damit. Sa ibabaw ng drawer, may mga picture frame, mga litrato ng kanyang mga apo. Ngunit may napansin siyang kakaiba. Ang drawer ng kanyang vanity table ay bahagyang nakaawang. Nang buksan ito ni Detective Cruz, nakita niya ang ilang passbook at selyo. Tila may naghalungkat sa drawer na ito, bahagyang lukot ang ilang dokumento. Tumawag si Detective Cruz sa SOCO team. Noong 1995, hindi pa gaanong moderno ang mga pamamaraan ng investigasyon. Pagkuha ng fingerprints at pagkuha ng litrato ng crime scene lang ang karaniwang ginagawa. Kumuha ng fingerprints ang mga tauhan mula sa bintana, rehas at doorknob. Ngunit nabigo sila. Tanging fingerprints lang ni Geneng Valderrama ang nakuha. Alas 8 ng umaga, sinimula ng autopsy. Isang medical legal officer mula sa PNP Crime Laboratory ang sumuri sa bangkay. Malinaw ang sanhi ng pagkamatay. Pagkabali ng bungo at pagkasira ng mga lamang loob dahil sa pagkahulog. Ngunit walang ibang pinsala. Walang marka ng sakal sa leeg, walang pasa sa katawan.
Nagtaka ang mediko legal. Kakaiba. Walang bakas ng anumang pinsala bago siya nahulog. Sinuri niya ang ilalim ng mga kuko para tingnan kung may bakas ng paglaban. Ngunit wala siyang nakita. Hindi nakipagbuno. Signang, Valderrama, kaninuman. Ang huling sinabi ng medico legal, walang ebidensya na nagpapatunay na ito ay pagpatay. Mas malaki ang posibilidad na ito ay pagpapakamatay o aksidente. Tumango si Detective Cruz, ngunit hindi siya mapakali. Tila mayroon siyang nakaligtaan. 2:00 ng hapon, ipinatawag ni Detective Cruz ang 3 anak sa istasyon ng pulis. Unang inimbestigahan ang panganay na si Ricardo Valderrama. Siya ay 45 taong gulang noon at isang negosyante. May maliit siyang kumpanya ng trading sa Makati. Kailan ninyo huling nakita ang inyong ina? Tanong ni Detective Cruz. Nag-isip sandali si Ricardo. Mga 10 araw na po ang nakalipas. Dinalaw ko po siya para kumustahin. Kalmado ang kanyang boses. Mas nangingibabaw ang pagiging composed kaysa sa kalungkutan. Kumusta naman po ang lagay ng loob niya? Tanong ulit ni Detective Cruz. Umiling si Ricardo. Wala naman pong pinagbago. Masaya siyang nagkukuwento tungkol sa mga apo niya. Kumuha siya ng panyo at pinunasan ang gilid ng kanyang mga mata, ngunit walang luha. Itinanong ni Detective Cruz ang pinakamahalagang tanong. Nasaan po kayo noong gabi ng insidente? Walang pag-aalinlangang sumagot si Ricardo. Nasa bahay po ako sa Alabang. Kasama ko pong natulog ang asawa ko. Malinaw ang kanyang alibi. Pumasok ang pangalawang anak, si Marco Valderrama. Siya ay 52 taong gulang at isang empleyado sa isang korporasyon sa Ortigas. Mas emosyonal siya kaysa sa kanyang kuya. Namumula ang kanyang mga mata. Kailan mo huling nakita ang nanay mo? Tanong ni Detective Cruz. Nanginginig ang boses ni Marco. Mga 2 linggo na po. Humingi po ako ng pera. Prangka siya. Tila wala siyang balak magsinungaling. Nasaan ka noong gabi ng insidente? Tanong ulit ni Detective Cruz. Yumuko si Marco. Nasa bahay po sa Quezon City. Natutulog. Testigo po ang asawa ko. May alibi rin siya. Huling pumasok ang bunsong anak na babae, si Isabel Valderrama. Siya ay 38 taong gulang at hiwalay sa asawa. Mag-isa niyang pinalalaki ang 2 anak. Pagpasok pa lang niya, ay humagulgol na siya. Inay, inay, tila totoo ang kanyang pagdadalamhati. Maingat na nagtanong si Detective Cruz. Kailan mo huling nakita ang nanay mo? Sumasagot si Isabel habang umiiyak. 3 araw po ang nakalipas. Humingi po ako ng panggastos. Lagi po niya akong tinutulungan. May bahid ng pagsisisi sa kanyang boses. Noong gabi ng insidente? Tanong ulit ni Detective Cruz. Umiling si Isabel. Nasa bahay po ako sa Marikina. Pinatulog ko ang mga anak ko at natulog na rin ako. Iisang tanong ang binitiwan ni Detective Cruz sa 3 anak. Alam niyo ba kung gaano kalaki ang yaman ng inyong ina? Sabay-sabay silang tumango. Walang dahilan para itago ito. Unang sumagot si Ricardo. May ideya po kami. Alam po namin na may mga property siya sa Makati at may malaking ipon sa bangko. Alam niyo ba ang eksaktong halaga? Tanong ni Detective Cruz. Umiling si Ricardo. Hindi po sinasabi ni Inay. Ganoon din ang sagot ni na Marco at Isabel. Alam nilang mayaman ang kanilang ina, ngunit hindi nila alam ang eksaktong halaga. Ngunit may naramdaman si Detective Cruz. Bagamat lahat sila ay nagluluksa, may iba pang emosyon na nakahalo. Lalo na sa mga mata ni Ricardo, mas malakas ang ibang bagay kaysa sa kalungkutan. Matapos ang investigasyon, sinimulan ni Detective Cruz na alamin ang mga ari-arian ni Geng Valderrama. Sinuri niya ang mga bank record at titulo ng lupa, nakakagulat ang kanyang natuklasan. Si Geng Valderrama ay may 3 condo unit sa Makati at BGC. Ang halaga ng bawat isa noon ay nasa pagitan ng 5 hanggang 8 milyong piso. Ang kabuuang halaga ng kanyang deposito sa iba't ibang bangko
ay umabot sa mahigit 150 milyong piso. Bukod pa rito, mayroon siyang mga stock at bond. Kung pagsasama-samahin lahat, ang kanyang yaman ay higit sa 200 milyong piso. Noong 1995, napakalaking halaga na nito. Nagtaka si Detective Cruz, bakit mamamatay ang isang taong ganito kayaman? May dahilan ba siya para magpakamatay? Ipinasiya niyang imbestigahan ang kalagayang pinansyal ng tatlong anak. Unang inimbestigahan si Ricardo. Sabi niya ay may trading company siya, ngunit iba ang katotohanan. Palugi ang kanyang kumpanya at may utang siyang higit 30 milyong piso. May utang siya sa bangko at umutang na rin sa mga 5-6. Sa labas ay mukha siyang maayos. Ngunit sa loob ay bulok na. Hindi rin maganda ang sitwasyon ni Marco. Empleyado siya, ngunit may iba siyang problema. Nalulong siya sa sugal. Lagi siyang nasa sabungan at kasino at malaki na ang natalo. May utang din siyang halos 20 milyong piso. Nagbabalak ng makipaghiwalay ang kanyang asawa. Hindi rin maganda ang kalagayan ni Isabel. Matapos makipaghiwalay, hirap siyang itaguyod ang 2 anak. Nagpa-part-time job siya para lang mabuhay. Bawat buwan ay kailangan niyang humingi ng pera sa kanyang ina. Kung wala iyon, hindi sila mabubuhay. Isinulat ni Detective Cruz sa kanyang kwaderno. 3 anak, lahat may problemang pinansyal. Umaasa sa yaman ng ina. Napabuntong hininga siya, sapat na ang motibo. Ngunit walang ebidensya hanggang sa may isang maliit na pagbabago. Isang kaibigan ni Ganeng, Valderrama, ang pumunta sa istasyon. Isang babaeng nasa early 60s at matalik daw na kaibigan ng biktima. May dala siyang mahalagang impormasyon. Mga 2 buwan na ang nakalipas, sabi niya. Sinabi sa akin ni Elena na gusto niyang gumawa ng huling habilin will. Nanlaki ang tainga ni Detective Cruz. Huling habilin? Tumango ang babae. Gusto na raw niyang ayusin ang kanyang mga ari-arian. Hindi raw niya ibibigay lahat sa mga anak niya. Ang kalahati ay gusto niyang i-donate sa isang charity. Tinanong ni Detective Cruz, nagawa po ba niya ang huling habilin? Umiling ang babae. Hindi raw. Tumutol daw ang mga anak niya. Lalo na si Ricardo. Galit na galit daw. Paano po sila tumutol? Tanong ni Detective Cruz. Nag-alinlangan ang babae bago sumagot. Bakit daw ibibigay sa ibang tao ang pinaghirapan niya, samantalang sila na mga anak ay hindi man lang nakikinabang? Ipinilit daw nila na dapat sila muna ang makatanggap. Sobrang nalungkot si Elena dahil doon. Bumilis ang tibok ng puso ni Detective Cruz. Mas naging malinaw ang motibo. Ayaw ng mga anak na i-donate ng kanilang ina ang yaman nito. Kailangan nila ang perang iyon para bayaran ang kanilang mga utang at mabuhay. Nang gabing iyon, mag-isang naiwan si Detective Cruz sa opisina at muling pinag-aralan ang case file. Tila may nawawalang piraso ng puzzle. Inilatag niya ang mga litrato ng crime scene at isa-isang sinuri. Huminto siya sa isang litrato. Ang litrato ng mga tasa ng kape sa sala. 2 tasa. Isang may lipstick, isang malinis. Nag-isip siya, sino kaya ang kasama ni Ganang? Valderrama. Nang gabing iyon. Isa kaya sa mga anak niya? Ngunit matibay ang kanilang mga alibi. Lahat sila ay nasa kani-kanilang bahay at ang mga asawa nila ang testigo. Napabuntong hininga si Detective Cruz. Kung walang ebidensya, wala siyang magagawa. Kung gayon, wala nga bang ibang tao sa bahay ni Ganeng? Valderrama, nang gabing iyon, lumipas ang 5 araw. Walang pag-usad sa imbestigasyon, walang saksi, walang ebidensya. Bilang huling pag-asa, pinuntahan ni Detective Cruz ang kasambahay na si Lorna Santos. 3 taon siyang nagtrabaho sa bahay ni Gnang, Valderrama. Baka may alam siya. Nakatira si Lorna sa isang maliit na apartment sa kalapit na barangay. Nag-doorbell si Detective Cruz, ngunit walang sumasagot. Matagal siyang naghintay
Bago bahagyang bumukas ang pinto, nakita niya ang mukha ni Lorna. Halatang balisa siya. Ano po yun? Maingat na tanong ni Lorna. Ipinakita ni Detective Cruz ang kanyang ID. Pulis po, may itatanong lang po sana ako tungkol sa kaso ni Gneng. Valderrama. Nag-alinlangan sandali si Lorna bago binuksan ang pinto. Pumasok siya sa sala. Maliit pero malinis ang espasyo. Nagtimpla ng kape si Lorna at umupo. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi ito nakaligtas sa paningin ni Detective Cruz. Kailan po kayo nagsimulang magtrabaho sa bahay ni Geengeng? Mahinang sumagot si Lorna. 3 taon na po. 3 beses sa isang linggo po ako pumupunta. Nakatungo siya habang nagsasalita. Anong klaseng tao po si Gnang? Valderrama? Tanong ulit ni Detective Cruz. Nag-isip sandali si Lorna. Mabait po siyang tao, magalang at mapagmahal. Pinapakain niya po ako at binibigyan ng bonus tuwing Pasko. Ang mga anak po niya? Dito na pumasok sa mahalagang tanong si Detective Cruz. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Lorna. Kinagat niya ang kanyang labi. Hindi po sila madalas dumalaw. Siguro po mga 1 o 2 beses sa isang buwan. Kadalasan po para humingi ng pera. Nagsulat si Detective Cruz. May napansin po ba kayong kakaiba bago ang insidente? Itinaas ni Lorna ang kanyang tingin. Nag-aalangan ang kanyang mga mata. Meron po, nanginginig niyang sabi. Mga 10 araw po bago yon. Pagpunta ko po para maglinis, nandoon po lahat ng 3 anak niya. Nanginginig ang kamay ni Lorna habang nagpapatuloy. May malakas po akong narinig na sigawan mula sa sala. Parang nag-aaway po sila. Ano po ang pinag-uusapan nila? Tanong ni Detective Cruz. Umiling si Lorna. Hindi ko po narinig ng malinaw. Naghuhugas po ako ng pinggan sa kusina. Pero narinig ko po yung mga salitang mana at ari-arian. Lumapit si Detective Cruz. Pagkatapos po noon, napabuntong hininga si Lorna. Naging sobrang lungkot po ni Ma'am Elena. Madilim po lagi ang mukha niya. Dati po, lagi siyang masaya. Wala na po bang iba? Patuloy na tanong ni Detective Cruz. Nag-alinlangan si Lorna. Tila may gusto siyang sabihin, ngunit nagpipigil. Sabihin niyo po, maaari po itong maging mahalagang lead. Malumanay na sabi ni Detective Cruz. Tila nagpasya na si Lorna. 2 araw po bago ang insidente. Narinig ko pong may kausap si Ma'am Elena sa telepono. Nanginginig po ang boses niya. Narinig ko pong sinabi niya. Gagawin mo ba talaga yan? Sino po ang kausap niya? Tanong ni Detective Cruz. Umiling si Lorna. Ay, hindi ko po alam. Pagkababa niya ng telepono, narinig ko pong sinabi niya sa sarili niya. Sinasabi ko na nga ba? Tapos po, napabuntong hininga siya ng malalim. Tinitigan ni Detective Cruz ang mukha ni Lorna. May iba pa po ba kayong alam? Kahit maliit na bagay? Pakisabi po. Kinagat ni Lorna ang kanyang labi. May namumuong luha sa kanyang mga mata. Ang totoo po niyan. Nanginginig na sabi ni Lorna. Pagkatapos po ng insidente. May tumawag po sa akin. Boses po ng lalaki. Hindi ko kilala. Sabi po niya. Huwag kang magsasalita ng kung ano-ano. Nanlamig ang buong katawan ni Detective Cruz. Tinangka po kayong takutin. Hindi po ba kayo nag-report? Umiling si Lorna. Natakot po ako. Kaya po naghahanda na akong lumipat. Hindi na po ako magtatagal dito. Hindi niyo po ba nakuha ang numero? Tanong ni Detective Cruz. Umiling si Lorna. Payphone po. Hindi po lumabas kung sino ang tumatawag. Noong 1995, hindi pa uso ang cellphone at halos imposible nang itrace ang tawag mula sa payphone. Naging seryoso ang mukha ni Detective Cruz. Kung may nagbanta kay Lorna, ibig sabihin ay may alam siyang mahalaga. May napansin po ba kayong kakaiba noong gabi ng insidente? O noong araw bago yon? Pumunta po ba kayo? Umiling si Lorna. Hindi po. Rest day ko po yon. Lunes, Miyerkules, at Biyernes lang po ako pumupunta.
Linggo po ng madaling araw nangyari ang insidente. Nang hinayang si Detective Cruz, kung nandoon lang si Lorna, baka may nakita siya. Kung may maalala po kayo, tawagan niyo po ako, sabi ni Detective Cruz at iniabot ang kanyang business card. Tinanggap ito ni Lorna at tumango. Ngunit puno ng takot ang kanyang mukha. Umalis si Detective Cruz sa bahay ni Lorna. Kumbinsido siya. Hindi ito simpleng aksidente. May pumatay kay Ganeng Valderrama, naglinis ng ebidensya at tinakot ang saksi. Ngunit wala siyang matibay na ebidensya. Walang fingerprints, walang saksi, walang physical evidence. Perpekto ang mga alibi. At hindi sapat ang motibo para magsampa ng kaso. Nabalisa si Detective Cruz. Lumipas ang 3 buwan. Wala nang bagong lead sa investigasyon. Pinipilit na siya ng kanyang mga superior na isara na ang kaso. Sa huli, ang kaso ay idineklara bilang isang aksidente. Hanggang sa huli ay tumutol si Detective Cruz, ngunit wala siyang nagawa. Ang mga ari-arian ni Gineng Valderrama ay pantay na hinati sa 3 anak. Bawat isa ay nakatanggap ng halos 70 milyong piso. Nabayaran ni Ricardo ang kanyang mga utang. Ganoon din si Marco. Nakabili naman ng bagong bahay si Isabel. Biglang gumanda ang kanilang mga buhay. Ngunit si Lorna ay naglaho. Hindi na siya makontak. At walang nakakaalam kung saan siya lumipat. Tila bula siyang naglaho sa mundo. Umaasa na lang si Detective Cruz na ligtas siya. Ang kaso ay tila nalimot na. Nawala sa alaala ng mga tao at hindi na ito binalita. Ganoon, natapos ang tagsibol ng 1995, ngunit ang katotohanan ay hindi basta-basta naglalaho. Lumipas man ang 15 taon, ang katotohanan ay nagkukubli pa rin sa isang lugar at ito ay lalabas sa paraang hindi inaasahan. Ang unang investigasyon ay nauwi sa wala. Perpektong alibi. Nawawalang ebidensya. Tinakot na saksi, lahat ay naging isang malaking palaisipan. Ngunit pagkalipas ng 15 taon, isang lumang talaarawan ang babago sa lahat. Nakasulat dito kung sino ang nagsinungaling at kung ano talaga ang nangyari ng gabing iyon. Ano kaya ang nakasulat sa talaarawan? Hunyo 2010. Sa isang demolition site sa isang redevelopment area sa Pasig City, isang construction worker ang nakakita ng kakaibang bagay. Isang lumang bag na nakasiksik sa pagitan ng mga pader. Puno ng alikabok at amag ang bag, at sa loob nito ay may isang notebook. Dahil sa kuryosidad, binuksan ng trabahador ang notebook. Puno ito ng sulat kamay na mga entry sa isang talaarawan. Sa unang pahina, may nakasulat na pangalan, Lorna Santos. Nagtaka siya. Nakapulot siya ng diary ng ibang tao. Nag-scan siya ng ilang pahina at biglang napahinto. Nakita niya ang petsang Marso 1995 at sa ilalim nito ang mga salitang, "Mukhang balisa si Ma'am Elena." Mula nang mag-away sila ng mga anak niya, naging malungkot na siya. Naramdaman ng trabahador na hindi ito ordinaryong bagay. Agad niyang ipinagbigay alam ito sa kanyang foreman at tumawag naman ito sa pulis. Ganoon natagpuan ang talaarawan ni Lorna pagkalipas ng 15 taon. Dinala ito sa Makati City Police Station. Ang hepe noon ng Criminal Investigation Division, si SPO4 Mike Jimenez, ang tumanggap nito. Isa rin siyang veteranong pulis. Mula sa unang pahina, binasa niya ito ng mabuti. Nagsimula ang talaarawan noong 1992. Ang taon kung kailan nagsimulang magtrabaho si Lorna sa bahay ni Ginang Valderrama. Ang mga unang entry ay ordinaryo lang. Naglinis ako ngayon. Ipinagluto ako ni Ma'am Elena ng masarap na tanghalian. Mga simpleng pang-araw-araw na pangyayari. Ngunit pagsapit ng Pebrero 1995, nagbago ang tono. Dumating lahat ng 3 anak ngayon. Narinig ko silang nagsisigawan sa sala. Mukhang tungkol sa mana ang pinag-uusapan nila. Pinaningkitan ni SPO4 Jimenez ang kanyang mga mata at nagpatuloy sa pagbabasa.
Sa susunod na pahina, mas detalyado ang nakasulat. Pebrero 25. Sinabi ni Ma'am Elena na gusto niyang gumawa ng huling habilin. Gusto raw niyang i-donate ang kalahati ng kanyang yaman. Ngunit galit na galit daw si Sir Ricardo. Sinigawan daw niya ang ina. Bumilis ang tibok ng puso ni SPO4 Jimenez. Hindi ito ordinaryong talaarawan. Ito ay isang testimonya na naglalaman ng susi sa kaso. Mas mabilis niyang binuklat ang mga pahina. Marso 5. Narinig kong may kausap sa telepono si Ma'am Elena. Mukhang si Sir Ricardo ang kausap niya. Nanginginig ang boses niya habang sinasabi, "Gagawin mo ba talaga yan?" Pagkababa ng telepono, matagal siyang umiyak. Naawa ako sa kanya. Napigil ni SPO4 Jimenez ang kanyang hininga. Ang nakasulat dito ay tugma sa testimonya na nakuha ng dating investigador na si Detective Cruz mula kay Lorna 25 taon na ang nakalipas. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Marso 10. Ngayong gabi, kinausap ako ni Ma'am Elena. Sabi niya, "Lorna, kung may mangyari sa akin, pakisabi sa pulis. Kakaiba ang ikinikilos ng mga anak ko. Hindi ko naintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin, pero sobrang balisa ng mukha niya, kaya nag-alala ako." Naramdaman ni SPO4 Jimenez na nanindig ang kanyang balahibo. Alam ni Geng Valderrama na may masamang mangyayari sa kanya at humingi siya ng tulong sa kanyang kasambahay. Dumating siya sa huling pahina. May petsang Marso 11, ang talaan mula sa gabi bago ang insidente. Napigil ni SPO4 Jimenez ang kanyang hininga habang binabasa ito. Marso 11, 11 p.m. Palabas na ako ng building nang makita ko ang kotse ni Sir Ricardo sa parking lot. Isang itim na Mercedes-Benz. Tanda ko ang plate number, TGR 345. Kakaiba, taga-Alabang siya. Bakit nandito siya ng ganitong oras? Kinilabutan si SPO4 Jimenez. Sinabi ni Ricardo na nasa bahay siya sa Alabang ng gabing iyon, kasama ang kanyang asawa. Ngunit ang totoo, malapit siya sa pinangyarihan ng krimen. Sa susunod na pahina, mas nakakagulat ang nakasulat. Kinabukasan, nandoon pa rin ang kotse sa parking lot. Bandang 4:00 ng madaling araw, napadaan ako sa harap ng building at nandoon pa rin ito. At noon, may narinig akong bumagsak mula sa itaas. Sobrang natakot ako. Isinara ni SPO4 Jimenez ang talaarawan. Ito ang matibay na ebidensya. Nagsinungaling si Ricardo. Nandoon siya sa lugar ng krimen ng gabing iyon. At nandoon pa rin siya nang mangyari ang pagkahulog. Sa huling bahagi, nakasulat ang takot ni Lorna. Marso 15. Inimbestigahan ako ng pulis. Natatakot ako. Dapat ko bang sabihin ang nakita ko? Pero paano kung malaman ni Sir Ricardo? Baka mapahamak din ako. Itatago ko na lang muna. Patawarin niyo po ako, Ma'am Elena. At ang huling pangungusap, Marso 20. May tumawag sa akin, boses ng lalaki. "Huwag kang magkakamaling magsalita. Kailangan ko nang lumipat. Itatago ko ang diary na ito sa isang lugar. Sana, balang araw, lumabas ang katotohanan." Maingat na isinara ni SPO4 Jimenez ang talaarawan. Dahil sa takot, itinago ni Lorna ang katotohanan at itinago niya ang talaarawan na ito sa siwang ng pader, umaasang may makakahanap nito balang araw. Agad niyang tinipon ang kanyang team. Bubuksan nating muli ang kaso. 15 taon na ang nakalipas. Ngayon, ilalabas natin ang katotohanan. Puno ng determinasyon ang kanyang boses. Ang unang hakbang ay hanapin si Lorna. Kailangan nila ang kanyang testimonya. Sinubukan ng team na i-trace ang kanyang records, ngunit pagkalipas ng 15 taon, wala na silang makitang bakas niya. Ilang beses siyang lumipat ng tirahan at hindi na matukoy kung nasaan siya ngayon. Nag-isip ng ibang paraan si SPO4 Jimenez. Muli niyang kinuha ang lumang case file. Ang dating investigador na si Detective Cruz ay retirado na.
Pinuntahan siya ni SPO4 Jimenez. May maliit na karinderya na si Detective Cruz. Nasa mid-70s na siya, ngunit malakas pa rin. Masaya siyang sinalubong ni SPO4 Jimenez. Anong sadya mo, iho? Tanong niya. Natatandaan niyo po ba ang kaso ng pagkahulog sa Makati noong 1995? Tanong ni SPO4 Jimenez. Naging seryoso ang mukha ni Detective Cruz. Ang kasong yan, ang pinakamalaking pagsisisi sa buong karera ko. Alam kong may sala, pero hindi ko nahuli. Nahanap na po namin ang talaarawan ni Lorna, sabi ni SPO4 Jimenez. Nanlaki ang mga mata ni Detective Cruz. Talaga? Anong nakasulat? Ibinigay ni SPO4 Jimenez ang kopya ng talaarawan. Isinuot ni Detective Cruz ang kanyang salamin at dahan-dahang binasa. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Pagkatapos basahin ang huling pahina, napabuntong hininga siya. Tama ang kutob ko. Si Ricardo ang may sala. Bakit po hindi niyo siya naaresto noon? Tanong ni SPO4 Jimenez. Mapait na ngumiti si Detective Cruz. Walang ebidensya. Perpekto ang alibi niya. At testigo pa ang asawa niya. At tumakas pa si Lorna dahil sa takot. Mahuhuli pa po kaya natin siya ngayon? Tanong ni SPO4 Jimenez. Tumango si Detective Cruz. Oo naman. Ang tala-arawan ng ebidensya. At kahit 15 taon na ang nakalipas, baka may naiwan pa ring bakas. Muling kinuha ni SPO4 Jimenez ang mga litrato ng crime scene. Mga litratong kinunan noong 1995. Hindi maganda ang kalidad, ngunit malinaw pa rin ang itsura ng lugar. Isa-isa niyang ini-scan ang mga litrato at pinalaki gamit ang computer. Posible na ang teknolohiyang ito noong 2010. Pinalaki niya ang litrato ng balcony railing. May mga detalyeng hindi nakikita ng mata noon. Sa gilid ng rehas, may maliit na gasgas. Tila may matigas na bagay na tumama rito. Ano kaya to? Bulong ni SPO4 Jimenez. Ipinadala niya ang litrato sa isang forensic expert. Ang sagot, mukhang bakas ng pagtama ng isang metal na bagay. Posibleng relo, singsing, o alahas. Napapitik si SPO4 Jimenez. Posibleng tumama ang relo ni Ricardo sa rehas habang ginagawa ang krimen. Sinuri niya ang listahan ng mga ebidensyang nakuha noon. Huminto siya sa isang item. Isang piraso ng sirang watch bracelet. Nanlaki ang mga mata ni SPO4 Jimenez. May nakuhang piraso ng bracelet ng relo noon. Agad siyang pumunta sa evidence room. Ang mga ebidensya mula 15 taon na ang nakalipas ay nasa isang kahon sa isang sulok ng bodega. Pinagpagan niya ang alikabok at binuksan ang kahon. May kinuha siyang isang maliit na plastic bag. Sa loob nito, isang piraso ng metal na watch bracelet, mga 3 sentimetro ang haba. Malinaw ang putol nito. Naputol ito dahil sa puwersa. Nagtaka si SPO4 Jimenez kung bakit hindi ito binigyan ng pansin noon. Muli niyang tinanong si Detective Cruz. Napabuntong hininga ito. Nakita namin yan noon, pero hindi namin matukoy kung kanino. Walang fingerprint at hindi pa ganoon ka-advance ang DNA analysis noon. Posible na po ngayon, sabi ni SPO4 Jimenez. Maaari tayong kumuha ng DNA kahit 15 taon na. Baka may naiwang skin cells sa metal. Ipinadala ang watch bracelet sa PNP Crime Laboratory. Sinimulan ang pagsusuri gamit ang mga makabagong kagamitan. Pagkalipas ng ilang araw, lumabas ang resulta. May nakuha silang DNA sample mula sa bracelet at ito ay mula sa isang lalaki. Ang problema, wala silang paghahambingan. Wala silang DNA sample ni Ricardo. Nag-isip ng paraan si SPO4 Jimenez. Hindi niya maaaring piliting kumuha ng sample. Kailangan ng warrant. Humingi siya ng warrant sa piskal, ngunit nag-alinlangan ang piskal. 15 taon na ang kaso. Hindi sapat ang talaarawan lang para makakuha ng warrant. Kailangan ng mas matibay na ebidensya. Nabalisa si SPO4 Jimenez. Kailangan niyang maghanap ng ibang paraan hanggang sa may naisip siya. Kukuha siya ng DNA sa pamamagitan ng pamilya ni Ricardo.
May 2 anak si Ricardo, 25 at 22 taong gulang. Pinuntahan ni SPO4 Jimenez ang anak na lalaki ni Ricardo. Estudyante pa ito sa kolehiyo. May itatanong lang po ako tungkol sa tatay nyo, maingat na sabi ni SPO4 Jimenez. Naghihinala ang tingin ng anak. Tungkol po saan? Naging prangka si SPO4 Jimenez. May kinalaman po sa kaso ng lola nyo. Naging seryoso ang mukha ng anak. 9, tapos na po ang kasong yon, di ba? Umiling si SPO4 Jimenez. May lumabas pong bagong ebidensya. Kailangan po naming i-verify. Wala pong kasalanan ng tatay ko, mariing sabi ng anak. Hindi na pinilit ni SPO4 Jimenez. Nagtanong siya ng iba. Natatandaan mo po ba ang relong suot ng tatay niyo noon? Nag-isip sandali ang anak. Isang gold na relo po. Pamana raw po ng lolo ko. Rolex po yata. Isinulat ito ni SPO4 Jimenez. Suot pa po ba niya yun ngayon? Umiling ang anak. Hindi po. Matagal na raw pong nawala. Hindi ko po alam kung kailan. Bumilis ang tibok ng puso ni SPO4 Jimenez. Kung nawala ang relo, mas malaki ang posibilidad na kay Ricardo nga ang bracelet na nakuha. Ngunit kulang pa rin ang ebidensya. Ipinasiya ni SPO4 Jimenez na harapin si Ricardo. Inimbitahan niya ito sa istasyon. Tumanggi noong una si Ricardo, ngunit pumunta rin. Sa interrogation room, kaharap niya ang 60 anyos na si Ricardo. Malaki na ang ipinagbago niya. Maputi na ang kanyang buhok at malalim na ang mga kulubot. Ngunit matalas pa rin ang kanyang tingin. Bakit niyo ako ipinatawag? Iritableng tanong ni Ricardo. Kalmadong sumagot si SPO4 Jimenez. Muli po naming iniimbestigahan ang kaso ng pagkamatay ng inyong ina 15 taon na ang nakalipas. Nginisian siya ni Ricardo. Tapos na ang kasong yan. Aksidente ang desisyon. At lampas na rin sa prescription period. Umiling si SPO4 Jimenez. Ang prescription period para sa murder ay 20 taon. Hindi pa po ito paso. Naging seryoso ang mukha ni Ricardo. Wala akong ginawang masama. Nasa alabang ako ng gabing yon. Inilabas ni SPO4 Jimenez ang kopya ng tala-arawan. Basahin niyo po ito. Kinuha ni Ricardo ang mga papel at sinimulang basahin. Habang binabasa niya, namumutla ang kanyang mukha. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Pagkatapos basahin, ibinaba niya ito. Ano to? Hindi ko nga alam kung sino ang nagsulat niyan, sabi ni Ricardo. Kalmadong sumagot si SPO4 Jimenez. Isinulat po yan ng kasambahay na si Lorna Santos. Sinabi po niya na nakita niya ang kotse niyo sa lugar ng krimen ng gabing yon. Sinungaling! Nasa alabang ako! Tumaas ang boses ni Ricardo. Hindi natinag si SPO4 Jimenez. Kung ganoon, kailangan po nating tingnan ang tollgate records. Natigilan si Ricardo. Noong 1995, wala pang RFID, ngunit may mga manu-manong talaan ang mga tollgate. Kung bumiyahe siya mula Alabang papuntang Makati, mayroon dapat itong record at tingnan niyo rin po ito. Inilabas ni SPO4 Jimenez ang litrato ng watch bracelet. Ikuha po ito sa crime scene. Ayon sa DNA analysis, galing po ito sa isang lalaki. Baka po sa inyo to? Halatang nataranta si Ricardo. Nawala po ang relo ko. Mahigit 15 taon na. Tumango si SPO4 Jimenez. Kailan po nawala? Hindi makasagot si Ricardo. Handa po ba kayong magbigay ng DNA sample? Tanong ni SPO4 Jimenez. Mariing umiling si Ricardo. Hindi, kung walang warrant. Inaasahan na ito ni SPO4 Jimenez. Nagpatuloy ang investigasyon. Sinimulan niyang hanapin ang mga tollgate record noong 1995. Karamihan ay naitapon na, ngunit may ilan pa ring naitabi. Pagkalipas ng ilang araw, nahanap niya ang record ng SLEX Alabang exit, isang lumang logbook. Binuklat niya ang pahina para sa Marso 11, 1995. At doon niya nakita, 10:40 p.m., isang sasakyan mula south papuntang north.
Nandoon ang plate number ng kotse ni Ricardo, TGR 345. Napakuyom ng kamao, si SPO4 Jimenez. Nagsinungaling si Ricardo. Galing siya sa Alabang, papuntang Makati, ng gabing iyon. Napatunayan ang sinabi ni Lorna sa kanyang talaarawan. Nahanap din niya ang exit record. Kinabukasan, 11:10 a.m., isang sasakyan mula north papuntang south, parehong plate number. Umalis si Ricardo sa lugar ng krimen pagkatapos mahulog ang kanyang ina. Ngayon, makakakuha na siya ng warrant. Ipinakita ni SPO4 Jimenez ang mga bagong ebidensya sa piskal. Ang talaarawan, tollgate records, at ang watch bracelet. Tumango ang piskal. Sapat na ito. Mag-apply ako ng arrest warrant at warrant para sa DNA collection. Makalipas ang 2 araw, inilabas ang mga warrant. Pinangunahan ni SPO4 Jimenez ang kanyang team papunta sa bahay ni Ricardo sa isang mamahaling subdivision sa Alabang. Ang bahay na nabili niya mula sa Mana. Nag-doorbell siya. Binuksan ni Ricardo ang pinto. Namumutla ang kanyang mukha. May warrant kami. Inaaresto ka namin sa salang pagpatay. Malamig na sabi ni SPO4 Jimenez. Hindi nanlaban si Ricardo. Yumuko siya habang pinoposasan. Umiiyak ang kanyang asawa at mga anak. Ngunit wala siyang sinabi. Sa istasyon, pumayag si Ricardo na kumuha ng DNA sample. Ipinadala ito sa PNP Crime Laboratory. Pagkalipas ng 1 linggo, lumabas ang resulta. Ang DNA mula sa watch bracelet at ang DNA ni Ricardo ay nagtugma, 99.99% match. Walang duda, sa kanya ang bracelet at nandoon siya sa crime scene. Muling hinarap ni SPO4 Jimenez si Ricardo sa interrogation room. Nasa amin na ang lahat ng ebidensya. Oras na para sabihin mo ang totoo. Matagal na nanahimik si Ricardo. At sa wakas, nagsalita siya. Tawagin niyo ang abogado ko. Tumango si SPO4 Jimenez. Itinigil ang interogasyon. Makalipas ang 2 araw, kasama ang kanyang abogado, iba na si Ricardo. Hindi na siya tumanggi. Ngunit may iba siyang sinabi. Pumunta nga po ako sa bahay ni inay ng gabing yon. Pero hindi ko po siya gustong patayin. Inilabas ni SPO4 Jimenez ang papel. Sabihin mo ang lahat. Napabuntong hininga si Ricardo at nagsimulang magsalita. Tumawag po sa akin si inay ng gabing yon. Sabi niya, gagawa na siya ng huling habilin. Kinaumagahan, makikipagkita na siya sa abogado. Nagpanik po ako. I-donate ang kalahati ng yaman? Hindi ko po matanggap. Nagpatuloy si Ricardo. Malapit nang malugi ang kumpanya ko. 30 milyong piso lang ang kailangan ko para maisalba ito. Pumunta po ako para pakiusapan si inay. Gabi na po. Lumuhod ako sa harap niya. Anong reaksyon niya? Tanong ni SPO4. Jimenez. Kumunot ang noo ni Ricardo. Tinanggihan niya po ako. Sabi niya. Sapat na ang natanggap ninyo. Oras na para tumulong sa iba. Nagalit po ako. Kaya itinulak mo siya? Tanong ni SPO4 Jimenez. Umiling si Ricardo. Hindi ko po siya itinulak. Pumunta po siya sa may bintana at sinundan ko siya. Hinawakan ko po siya sa kamay para pakiusapan. Huminto si Ricardo. Hinintay siya ni SPO4 Jimenez. Nanginginig na nagpatuloy si Ricardo. Bigla po akong napadiin. Natumba po siya at tumama sa rehas. At nahulog? Tanong ni SPO4 Jimenez. Tumango si Ricardo. Tulala po ako. Hindi po ako makapaniwala. Sumilip po ako sa baba. Nakita ko si inay na nakahandusay. Tumakas po ako. Bakit hindi ka tumawag ng tulong? Tanong ni SPO4 Jimenez. Tinakpan ni Ricardo ang kanyang mukha. Natakot po ako. Baka makulong ako. Baka masira ang buhay ko. Nagmaneho na lang po ako pabalik sa Alabang. Ang watch bracelet? Tanong ni SPO4 Jimenez. Hinawakan ni Ricardo ang kanyang pulso. Nung tumama po siguro sa rehas, naputol. Hindi ko po napansin noon. Pag uwi ko, wala na po yung relo ko.
Isinulat ni SPO4 Jimenez ang testimonya. Sinasabi ni Ricardo na hindi niya sinasadyang patayin ang ina. Homicide through reckless imprudence ang kanyang sinasabi. Ngunit hindi naniwala si SPO4 Jimenez. Ikaw din ba ang nagbanta sa kasambahay? Tanong niya. Tumango si Ricardo. Natakot po ako. Baka narinig niya ang boses ko. Tumawag po ako sa payphone para balaan siya. Nabuo na ang puzzle. Pinatay ni Ricardo ang kanyang ina, tinakot ang saksi, at nagsinungaling sa loob ng 15 taon. At nabuhay siya ng marangya, gamit ang mana mula sa kanyang ina. Ngunit may isang tanong pa. Paano sina Marco at Isabel? Kasabwat din ba sila? Ipinasiya ni SPO4 Jimenez na imbestigahan din sila. Ipinatawag niya si Marco. Takot na takot ito. Hindi ko po alam na ginawa yan ni Kuya. Maniwala po kayo. Matapang na nagtanong si SPO4 Jimenez. Hindi ba kayo nagkausap ng kuya mo ng gabing yon? Nag-alinlangan si Marco bago tumango. Tumawag po siya ng madaling araw. Nanginginig po ang boses niya. Sabi niya, "Naaksidente raw po si inay. Nagtanong po ako." Pero sabi niya, "Mas mabuting hindi mo na alam. Kaya, nanahimik ka?" Tanong ni SPO4 Jimenez. Yumuko si Marco. Gusto ko pong makuha ang mana. Marami po akong utang. Kahit ano pa pong ginawa ni Kuya, hindi na po ako nakialam. Patawad po. Ganoon din ang kuwento ni Isabel. Naghinala rin siya sa kanyang kuya, ngunit nanahimik siya. Kailangan niya ang mana. Lahat silang magkakapatid. Mas mahalaga ang pera kaysa sa kanilang ina. Napailing si SPO4 Jimenez. Hindi man kayo kasabwat, pero kinonsinti niyo ang krimen. Yumuko ang magkapatid at hindi na nagsalita. Sa huli, si Ricardo lang ang kinasuhan. Sina Marco at Isabel ay pinalaya dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ngunit habang buhay nilang dadalhin ang kanilang konsensya. Ngunit ang pinakamahalagang tao para malutas ang kaso ay hindi pa nahahanap. Kailangan ang kanyang testimonya. Saan nga ba siya nagpunta? 15 taon. At ang katotohanan ay lumabas na. Isang talaarawan at modernong siyensya ang nagpabagsak sa mga kasinungalingan. Umamin si Ricardo, ngunit iginiit na ito ay aksidente. Maniniwala kaya ang korte? At nasaan ang nawawalang saksi na si Lorna Santos? Kapag nabuo na ang huling piraso ng puzzle, malalaman ang tunay na katotohanan sa likod ng kasong ito. Setyembre 2010, nagsimula ang paglilitis sa Makati Regional Trial Court. Kinusahan si Ricardo ng parricide, ngunit iginiit ng kanyang abogado na wala siyang kasalanan, isang aksidente lang daw ito at walang intensyong pumatay. Tinutulan ito ng taga-usig. Alam ng akusado na gagawa ng huling habilin ang kanyang ina. Malinaw ang motibo niya, ang maprotektahan ang kanyang mana. Ipinresinta ng taga-usig ang talaarawan, tollgate records at DNA evidence. Sa unang pagdinig, kalmadong nagtestigo si Ricardo. Wala po akong intensyong patayin ang aking ina. Pinipilit ko lang po siyang kumbinsihin. Aksidente ko po siyang naitulak. May bahid ng pagsisisi sa kanyang boses. Iginiit ng abogado na hindi sapat ang circumstantial evidence para patunayan ang intensyong pumatay. Totoo pong nandoon ang aking kliyente. Ngunit mas malaki ang posibilidad na ito ay homicide through reckless imprudence, hindi plinanong pagpatay. Puno ng tensyon ang korte. Kailangang hanapin ng taga-usig ang pinakamahalagang saksi. Si Lorna Santos. Siya lang ang makakapagpatunay sa tunay na nangyari. Muling sinimula ni SPO4 Jimenez ang paghahanap. Hinalughog nila ang lahat ng record sa buong bansa. Daan-daang Lorna Santos ang lumabas. Isa-isa nilang sinuri. Pinagkumpara nila ang edad at lugar ng kapanganakan. Pagkalipas ng 2 linggo, may isa silang natagpuan. Isang babaeng nasa early 60s na nakatira sa Pampanga. Tugma ang edad at lugar ng kapanganakan. Agad na pumunta si SPO4 Jimenez sa Pampanga. Isang simpleng bahay sa isang maliit na baryo.
Kumatok si SPO4 Jimenez. Maya-maya, bumukas ang pinto. Isang babae ang lumabas. Bakas sa kanyang mukha ang hirap ng buhay. Kayo po ba si Lorna Santos? Maingat na tanong ni SPO4 Jimenez. Naghihinala ang babae. Sino po sila? Ipinakita ni SPO4 Jimenez ang kanyang ID. Pulis po. Nandito po ako kaugnay sa kaso sa Makati noong 1995. Namutla ang mukha ni Lorna. Umatras siya. Wala po. Wala po akong alam. Itinaas ni SPO4 Jimenez ang kanyang kamay. Huwag po kayong mag-alala. Proprotektahan po namin kayo. Nahanap na po namin ang tala-arawan nyo. Nanlaki ang mga mata ni Lorna. Ang diary ko? Tumango si SPO4 Jimenez. Ang diary po na itinago nyo sa pader. Natagpuan po sa isang demolition site. Dahil po doon, nahuli na namin ang may sala. Napaupo si Lorna. Tumulo ang kanyang mga luha. Talaga po? Nahuli na po talaga siya? Tumango si SPO4 Jimenez. Opo, inaresto na po namin si Ricardo Valderrama. Kasalukuyan na pong nililitis. Matagal na umiyak si Lorna. Tila sumabog ang 15 taong takot na kanyang kinimkim. Hinintay siya ni SPO4 Jimenez na kumalma. Nang kumalma na siya, pinapasok niya si SPO4 Jimenez. Habang umiinom ng kape, nagsimula siyang magkuwento. 15 taon po akong nagtago. Nagpalit ng pangalan, ilang beses lumipat. Bakit po hindi kayo nag-report sa pulis? Tanong ni SPO4 Jimenez. Umiling si Lorna. Natakot po ako. May tumawag po para takutin ako. At natakot po akong matulad kay Ma'am Elena. Ligtas na po kayo ngayon, sabi ni SPO4 Jimenez. Maaari po kayong sumailalim sa Witness Protection Program at kailangan po namin ang testimonya nyo sa korte. Nag-alinlangan si Lorna. Paano po kung gantihan nila ako? Mariing sumagot si SPO4 Jimenez. Hinding-hindi po mangyayari. Yon, poprotektahan po namin kayo. Makalipas ang ilang araw, pumayag si Lorna na tumestigo. Dinala siya sa Maynila at nanatili sa isang safe house. 24 oras siyang binantayan ng mga pulis. Sa araw ng paglilitis, nanginginig siyang tumayo sa witness stand. Nagtama ang kanilang mga mata ni Ricardo. Napaurong siya, ngunit agad ding itinuon ang kanyang tingin. Nagsimulang magtanong ang taga-usig. Noong gabi ng Marso 11, 1995, ano po ang nakita nyo? Huminga ng malalim si Lorna. Nakita ko po ang kotse ng akusado. Nakaparada po sa parking lot. Anong oras po? Tanong ng taga-usig. Malinaw na sumagot si Lorna. Mga 11 po ng gabi. Pauwi na po ako. Bakit po ninyo natatandaan? Tanong ng taga-usig. Sumagot si Lorna. Kasi po nagtaka ako. Taga-Alabang po siya. Bakit po siya nandoon ng ganoong oras? Nagpatuloy ang taga-usig. Kinabukasan po ng madaling araw, nakita niyo pa po ba ang kotse? Tumango si Lorna. Opo, mga 4:00 po ng umaga, napadaan po ako at nandoon pa rin. At noon po, may narinig akong ingay mula sa itaas. Anong klaseng ingay po? Tanong ng taga-usig. Nanginginig ang boses ni Lorna. Parang may bumagsak po. Isang malakas at nakakatakot na kalabog. Napatingin po ako sa itaas. Ano po ang nakita nyo? Tanong ng taga-usig. Pumikit si Lorna. Bukas po ang bintana sa 12th floor at parang may nakita po akong anino ng tao. Hindi po ako sigurado, pero parang may anino. Sinimulan ng abogado ng depensa ang cross-examination. Ginang, 15 taon na ang nakalipas. Sigurado po ba kayo sa mga naaalala nyo? Baka po nagkakamali lang kayo. Umiling si Lorna. Hinding-hindi po ako magkakamali. Hinding-hindi ko po malilimutan ang gabing yon. Kung ganoon, bakit hindi po kayo nag-report agad sa pulis? Agresibong tanong ng abogado. Nanginginig na sumagot si Lorna. Dahil po, tinakot ako. May tumawag po sa akin. Boses ng lalaki. Sabi niya, wag daw akong magsasalita.
May ebidensya po ba kayo na ang akusado ang tumawag? Tanong ng abogado. Umiling si Lorna. Payphone po. Pero sino pa po ba ang magbabanta sa akin? Kung hindi siya ang may sala, bakit niya ako tatakutin? Nagbulungan ang mga tao sa korte. Kinuha ng hukom ang kanyang martilyo para patahimikin sila. Kapani-paniwala ang testimonya ni Lorna. Nagtanong ulit ang taga-usig. Ginang, natatandaan niyo po ba ang huling sinabi ni Gaeng Valderrama sa inyo? Tumango si Lorna. Opo, 2 araw po bago ang insidente. Sabi niya sa akin, Lorna, kung may mangyari sa akin, pakisabi sa pulis. Bakit po kaya niya sinabi yon? Tanong ng taga-usig. Umiiyak na si Lorna. Natatakot po siya. Nag-aalala po siyang baka saktan siya ng mga anak niya. Pero noon po, hindi ko naintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin. Ang huling tanong ng taga-usig, kung nagkaroon po kayo ng lakas ng loob noon na mag-report, ano po sa tingin niyo ang mangyayari? Humagulgol si Lorna. Sobrang nagsisisi po ako. Patawarin niyo po ako, Ma'am Elena. Dahil po sa takot ko, 15 taon pong naitago ang katotohanan. Tinapos ng hukom ang testimonya. Habang bumababa sa witness stand, tiningnan ni Lorna si Ricardo. Nakayuko lang ito. Sa susunod na pagdinig, iprinisinta ng taga-usig ang pinakamatibay na ebidensya, ang watch bracelet. Ang piraso ng metal ay nasa loob ng isang transparent na ebidensya bag. Ito po ang bracelet ng relo ng akusado. Sabi ng taga-usig. Ayon sa DNA analysis, 99.99% itong tugma sa kanya. Natagpuan po ito malapit sa bintana sa 12th floor. Nagpatuloy ang taga-usig. Ang rehas po ay may gasgas na tugma sa pagtama ng isang metal na bagay habang itinutulak ng akusado ang kanyang ina. Tumama ang kanyang relo sa rehas at naputol ang bracelet. Tumutol ang abogado. Ang pagkakaroon ng bracelet sa lugar ay hindi sapat na patunay ng pagpatay. Maaari pa rin itong isang aksidente. Naglabas ng isa pang ebidensya ang taga-usig. Ang autopsy report ni Ginang Valderrama. Ang sanhi po ng pagkamatay ay pagkahulog. Ngunit may isang mahalagang detalye. May maliit na pasa sa pulso ng biktima. Bakas ng pagkakahawak. Hindi ito napansin, 15 taon na ang nakalipas. Ngunit ngayon, malinaw na may humawak sa kanyang pulso at kinaladkad siya papunta sa bintana. Tumaas ang boses ng taga-usig. Hindi po ito aksidente. Ito po ay sinadya. Tumutol ang abogado. Spekulasyon lang po yan. Maaaring hinawakan niya ang pulso para kumbinsihin siya. Muling nagkaroon ng tensyon sa korte. Binigyan ng hukom si Ricardo ng pagkakataon para sa kanyang huling salita. Dahan-dahan siyang tumayo. Payat na siya. Kagalang-galang na hukom. Nanginginig na sabi ni Ricardo. Ako po. Sinabi ko pong aksidente. Pero hindi po totoo yon. Umiyak si Ricardo. Itinulak ko po si inay. Sinadya ko po. Dahil sa galit ko. Dahil sa takot kong mawala ang mana. Nagulat ang kanyang abogado. Anong sinasabi mo? Ngunit iwinagayway lang ni Ricardo ang kanyang kamay. Pagod na po ako. Pagod na akong magsinungaling at magtago. Nagpatuloy si Ricardo. Nang gabing iyon, sinabi po sa akin ni inay, sapat na ang natanggap mo. Oras na para tumulong sa iba. Hindi ko po matanggap. Hinawakan ko po siya sa pulso at kinaladkad papunta sa bintana. Pumalag po siya. Sumigaw po siya. Anong ginagawa mo? Pero hindi po ako tumigil. Walang maririnig na ingay sa korte. Sa harap po ng rehas, hinarap ko po siya. Puno ng takot ang mga mata niya. At noon, itinulak ko po siya. Doon po tumama ang relo ko sa rehas at naputol. Nahulog po siya nang walang sigaw. Sumilip po ako at tumakas. Lumuhod si Ricardo. Patawad po, inay. Patawad. 15 taon po akong binangungot gabi-gabi. Hindi po ako makatulog. Pero tinanggap ko po ang mana. Ibinayad ko sa utang. Isinalba ang kumpanya. Nabuhay po ako sa karangyaan
gamit ang perang may bahid ng dugo ni inay. Isa po akong basura. Natahimik ang hukom. Walang nagsalita. Ang pag-amin ni Ricardo ay mas matibay pa sa anumang ebidensya. Ang huling sinabi ni Ricardo, "Gusto ko na pong pagbayaran ang kasalanan ko. Pakiusap po. Huwag niyo akong patawarin. Hindi po ako karapat-dapat." Yumuko siya at humagulgol. Sinabi ng hukom, "Itatala natin ang pag-amin ng akusado. Sa susunod na pagdinig, ilalabas ang hatol." Isang buwan ang lumipas, inilabas ang huling hatol. Ang akusado ay napatunayang nagkasala sa krimen ng parricide at hinahatulan ng reklusyon. Perpetua habang buhay na pagkakakulong. Sabi ng hukom, ang pagpatay sa sariling magulang ang isa sa pinakamabigat na krimen, lalo na kung ito ay dahil sa pera. Nagtago ang akusado sa loob ng 15 taon at nabuhay sa karangyaan. Ngunit dahil sa kanyang pag-amin at pagsisisi, hindi kamatayan ng hatol. Tinanggap ni Ricardo ang hatol. Hindi siya umapela. Pagkatapos ng hatol, muling kinausap ni SPO4 Jimenez si Lorna. "Makakapamuhay na po kayo ng payapa," sabi niya. "Salamat po sa inyo," sabi ni SPO4 Jimenez. "Kung hindi niyo po itinago ang tala-arawan, habang buhay na sanang naitago ang katotohanan." Umiling si Lorna. "Si Ma'am Elena po ang may gusto nito. Gusto niyang lumabas ang katotohanan." Bumalik si Lorna sa Pampanga. Nagtayo siya ng maliit na karinderya at namuhay ng mapayapa. Paano sina Marco at Isabel? Dahil sa konsensya, idinonate nila ang lahat ng kanilang mana sa charity gaya ng gusto ng kanilang ina. "Hindi kami magiging masaya sa perang ito," umiiyak na sabi ni Isabel. Dugo ni inay ang nakabuhay dito. Dinalaw nila ang kanilang kuya sa kulungan. "Kuya, idinonate na namin ang mana," sabi ni Marco. Nagulat si Ricardo. "Bakit? Sa inyo yon?" Umiling si Marco. "Hindi. Kay inay yon. Wala tayong karapatan." Sa kulungan, naging model inmate si Ricardo. Araw-araw siyang sumusulat ng liham ng pagsisisi para sa kanyang ina. Pagkalipas ng maraming taon, lumaya si Ricardo. Isang 80 anyos na matanda, agad siyang pumunta sa puntod ng kanyang ina. Lumuhod siya at matagal na umiyak. "Inay, ngayon lang po ako nakadalaw. Patawarin niyo po ako." Araw-araw niyang binisita ang puntod. Pagkalipas ng 3 taon, sa harap ng puntod, payapa siyang pumanaw. Naaalala pa rin ni SPO4 Jimenez na retirado na ang kasong ito. Natutunan niya na minsan ang pinakamalapit sa'yo, ang pinakamalaking banta. 15 taon bago lumabas ang katotohanan. Ipinakita nito ang madilim na mukha ng kasakiman na nagkukubli sa likod ng pamilya para sa mga anak na mas mahalaga ang pera kaysa sa dugong nananalaytay sa kanila. Ang kuwentong ito ay isang paalala. Ang katotohanan, gaano man katagal, ay lilitaw din. Dahil tulad ng talaarawan ni Lorna, ang katotohanan ay laging may paraan para maisulat at matagpuan. Ang kasong ito ay nagtatanong sa atin, ano ang pamilya? Ang kasakiman ay kayang sirain kahit ang pinakamatibay na ugnayan. Ngunit ang katotohanan ay laging mananaig. Paano ninyo nagustuhan ang kwento ngayong araw? Hinihintay ko ang inyong mga komento. At kung mayroon kayong mga katulad na kwento, ibahagi nyo rin. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like, at i-share. Ang inyong suporta ay malaking tulong para makagawa pa kami ng mas maraming kwento. Pakisabi rin po kung taga saan kayo. Babatiin ko kayo isa-isa. Mag-ingat po kayo at yakapin ang inyong mga mahal sa buhay. Hanggang sa susunod na kwento.